Bakit gano'n na I mean this is supposed to be a social service of the government. Bakit mo i-cha-charge sa mga karaniwang mamamayan? Yun dapat, 'di ba, gobyerno yung 'di ba, bayaran ninyo. Pero wag niyo nang isingilin sa Exactly. amin 'yan, 'di ba? Yun yung pinaglalaban natin na Views and opinions expressed in this podcast represent the official stance of Partners for Affordable and Reliable Energy or PARE and are intended to provide educational and informational insights on energy-related topics. While we strive for accuracy, transparency, and fairness, viewers are encouraged to further research and engage in discussions to enhance their understanding. Viewer discretion is advised. Magandang araw mga kapare. Welcome sa Power Talks by Pare. Kung saan pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa enerhiya, kuryente at karapatan ng bawat Pilipino. Ako po si Nick Satur Jr., ang Chief Advocate Officer ng PARE or Partners for Affordable and Reliable Energy. At ngayong episode na ito, pag-uusapan natin ang krisis tungkol sa mga problematic electric cooperative at sa mga patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente. What can we do and what must be done? Joining me is Ilaw Pilipinas National Coordinator Ben Garcia and Green Party of the Philippines Chairperson David De Angelo. Ben, magandang hapon sa iyo, magandang gabi and welcome to Power Talks by Pare. Magandang gabi sa ating lahat at salamat sa pagkukumbida sa amin para makasama kami sa Power Talks ngayong gabi. Yeah, thank you. Thank you also for being here and sharing your insights. And of course, David De Angelo, Chairperson ng Green Party of the Philippines. Mga kalikasang araw sa inyo, mga tagapanood, taga-subaybay ng Power Talks with Pare at ganoon din sa iyo. Nick, makakalikasang araw at syempre kay Ma'am Beng, makakalikasang araw sa iyo. Ayun. So welcome sa inyong dalawa dito sa Power Talks by Pare, no? At very important ang inyong mga insights sa pag-uusapan natin ngayong araw na to. So ang issue at tanong ng marami, bakit nga ba patuloy na tumataas ang presyo ng kuryente? So alam naman natin na sunod-sunod na nga yung problema, may mga brownouts, may mga areas na spag areas na mas mataas ang presyo ng kuryente at may mga reklamo sa serbisyo. So mostly, karamihan ng mga problema nangyayari mostly sa probinsya kung saan electric cooperatives o ECs ang may hawak. Pero hindi naman natin sinasabi na porket EC, no, palpak na siya. Hindi rin porket private utility distribution ay maayos na siya. No. Pero yung question nga ng mga tao, habang nag-uusap tayo ngayon, no, tumaas ng 5 pesos ang presyo ng fuel ngayong linggo. Dahil ito sa global conflict sa Middle East, no? And meron pang banta na possibility ng World War III. So, hindi lang ito pang headlines, pero ito nararamdaman ng bawat Pilipino na nagbabayad ng sobrang mahal na presyo ng kuryente because until now, we are still second of the most expensive electricity rate here in Asia. So, bakit nga ba sobrang mahal ang presyo ng kuryente dito sa atin? David? Magandang tanong yan. No? Siguro unang-una ay this week alone, I've seen there are a lot of clamors asking for the removal of the excise tax and value-added tax on fuel. Pero ang sabi, there needs to be a congressional or a legislative action on that. Pero I am not quite sure if that is correct, but I think the president has the power by means of emergency situations like this kasi I think it can be an emergency situation dahil may biglang giyera sa Middle East that the president can actually invoke that power and I believe he can for the meantime suspend no para hindi naman kasi 5 pesos is just too much for the for hindi lang naman sa electricity to kundi even for the transport sector kasi pareho namang maapektuhan yan at syempre kung tataas ang ating fuel, tataas ang kuryente, even the prices of basic goods ay tataas din. So isa yun sa nagpapataas. Siyempre lahat ito ay imported, especially that I believe 60% pa rin mahigit ang energy mix natin na galing sa coal. And of course, if we import coal and if that's from the Middle East, any conflict in the Middle East will surely increase the amount of energy generation. Kasi hanggang ngayon,
bukod sa problema sa NGCP, hindi pa rin niya naaayos. Ang pinagtatao nga Nick and Beng parang simula nung bata ako, ito problema tong paulit-ulit, no? Parang nanonood pa lang ako dati, hindi pa ako involved sa ganito. Pinag-uusapan na yun, bakit mahal ang kuryente, bakit ganitong problema ng mga kooperatiba. But time and time again, there is truly no long-lasting solution to this issue. And I believe that's the biggest problem that we have. It's ano ba tawag doon? Patong-patong na yung problema Nagpapatong-patong siya, pamahal ng pamahal. And at the same time, yung mga tunay na dapat na solusyon ay hindi pa rin nadi-discuss para mapababa yung presyo ng kuryente, maging affordable lalo sa mga karaniwang tao. Ayun, no. Malaking bagay talaga yung taxes and then yung dependence natin sa global raw materials. How about for Ilaw Pilipinas, based on your research, ano nga ba yung mga reasons din para sa inyo for the continuous increase or pagmahal ng presyo ng kuryente? Similar to what David has mentioned nga, Nick, it's also nga because we're exporting so much of this, like coal and fuel, we're very dependent talaga on foreign countries to be able to provide that energy. And syempre, pag tumataas ang whatever troubles, katulad nung gera dati sa Ukraine, tapos ngayon naman sa Middle East, di ba? Apektado talaga tayo pag tumataas yan. And it's something that kahit na anong clamor nga natin ever since time immemorial, sabi nga ni David, talagang yan ang isa talaga sa malalaking issue natin. And then also there's inflation na everything is going up because of the pagtaas din ng presyo and everything. So these are similar findings that we are seeing dito sa Ilaw Pilipinas sa aming mga research. So tsaka yun nga, 60% talaga ng ating energy, coal, fuel pa rin ang dependent. Very dependent talaga tayo sa coal na kinukuha natin sa ibang bansa. So it agrees basically with everything David has said. Yun. At kung titignan natin, the IPIRA was crafted in 2001 and the objective was to lower down the cost of electricity. Unfortunately, taon-taon, no, meron tayong increase ng kuryente. At kung titignan natin, parang pinaglalaruan ang mga consumers. Sasabihin nila, uy, rollback tayo, bababa ang presyo ng kuryente by next month. Tuwang-tuwa naman ang mga consumers kasi bababa nga yung presyo ng kuryente. Pero after na bumaba, tataas na naman. So bababa siya ng 10 and 15 cents, tataas naman ng 20 and 30 cents. No? Na-notice nyo ba to, David? I think totoo yan, no? Kasi both of the deregulation laws, not only in the IPIRA, di ba ito sa kuryente, when you also look at the similar law when it comes to the fuel, itong oil deregulation law, hindi naman ito ng mga deregulation law na ito o na-empower o napababa yung mga presyo nung dapat sabi lang, there will be more players, bababa ang presyo kasi dadami ang competition. Ang nangyari, kahit sa power, nagkakaroon ng connivance pa rin. Parang the same people are trying to control the distribution and then, di ba, the power generation. May mga ganong taktika ng business the same sa fuel. Halos ganon din. So at the end of the day, ang palaging kawawa talaga dito ay ang consumer sector, lalo na yung mga residential consumers and the MSMEs. Kaya nga palagi kong sinasabi nung tumatakbo tayo na kailangan talaga maalis yung VAT, value added tax and excise tax, kahit hindi sa kabuuan, kahit man lang doon sa residential consumers and doon sa micro, medium, small enterprises. Kasi yung mga mayayaman naman, okay lang magbayad sila, di ba? Kahit kumonsumo kayo ng gaano kalaking kilowatt, kaya nyo naman bayaran yan kasi may tubo kayo. Pero ang pinakakawawa dito sa kakulangan ng IPIRA na ito ay yung mga normal at karaniwang tao at negosyante. Yes, no, and matagal na nating sinisigaw yan na sana pakinggan ng Kongreso at ang ating mga politiko yung boses ng ating mga consumers. Yung tax na yan, bakit nakapass on yan sa consumers? Hindi ba dapat tax yan ng generation, tax yan ni transmission, tax yan ni private utility? Diba? So bakit tayong mga consumers ang nagbabayad ng tax nila samantalang
Pag lumabas tayo, lahat na nga ng kinakain natin may tax na eh. Kumain ka sa Jollibee, bumili ka ng tubig, lahat yan may tax na. So, I think it's so unfair na yung taxes are being passed on because these taxes should be borne by the companies, no? Aside from dun sa taxes, David, yung systems laws, no? Yung universal Yeah. charges, and even yung lifeline rate and senior citizen discounts, passed on yan sa consumers. So ito yung kung titignan natin yung electric bill natin. Yung 4-piece yun, di ba? Yung sinasabi mo na yung anak ko, parang tumawag sa akin. Sabi ko, ba't parang tumawag bigla to? Sabi, hindi, bakit ganun? Totoo ba ito? Kasi siyempre, siguro, sabi niya, baka alam mo, yung palang mga discount ng 4-piece sa atin na sinisingil. Sabi ko, ha? Ganun ba? So, tinigla ko kasi hindi ko talaga alis na hindi ko siya alam. So, sabi ko, oo nga, no? Bakit ganun na, I mean, this is supposed to be a social service of the government. Bakit mo i-charge sa mga karaniwang mamamayan? Yung dapat, di ba, gobyerno yung, di ba, bayaran ninyo. Pero wag nyo nang isingilin sa amin yan, di ba? Yun yung pinaglalaban natin na sana makita rin ng Congress the wisdom in it na etong mga discounts na to, these are not really discounts kasi they are passed on sa atin. Di ba? How about sa inyo, sa Ilaw Pilipinas, Beng? What do you think? Yeah, actually nakita din namin yun na talagang there was a clamor nga of senior citizens lately dito sa Beneco Annual General Members Assembly na sana daw itaas ang mga discount ng senior citizens, and we did point out na actually yung mga discount na yan, tayong mga lahat na consumers, tayo din ang nagso-shoulder niyan. Everything actually, kaya ang haba-haba nung electric bill natin, di ba? Kung talagang mabubusisi natin ang bawat charge na yan, lahat tayo ang nagbubuhat niyan at hindi nga yung mga kumpanya, which is really so unfair. Lalo na since these are public services, di ba? Like utilities, tubig, ilaw, bakit pati ito china-charge sa atin na gano'n? And it's really so unfair. At ang bagal ng pagbabago, meron pa yung mga yung bat na yan, di ba? Kailangan sana kung congressional something ang mag-aayos niyan. Imagine kung kailan pa maaalis yan. Sana naman tulungan talaga tayo ng gobyerno na hindi naman tayo lahat ang nag-shoulder niyan. Sana it's a shared at least burden, di ba? Yes, no. Kung sakali man na hindi talaga pwede na 100% i-shoulder ni company, sana shared burden. Sana shared cost yan na edi 60% kay company, 40% kay consumers. Maybe you could meet halfway. So, hindi ko lang alam kasi etong pinag-uusapan natin na to, ang tagal nang pinag-uusapan sa mga energy forums in Manila, energy forums in Cebu, no? Pero bakit kulang ang implementation? So may nakapagsabi sa akin na alam mo Nick, ang problema lang talaga is the political will. No? So kung talagang gusto talaga nilang solusyonan yan, meron talagang solusyon yan. Lahat ng problema merong solusyon. Ang tanong dyan, gusto nga bang masolusyonan? So yun din yung nagtataka, oo nga no, bakit kaya, since the IPIRA was crafted in 2001, hindi na-meet yung objective niya na pababahin ang presyo ng kuryente. And even the outgoing na si Secretary Lutilla, sinasabi niya, no, mas okay naman ang sitwasyon natin ngayon compared to 3 years ago. But then, it's the same naman yung sitwasyon natin. Pataas ang presyo ng kuryente, patuloy ang brownout. I can't really say na mas maganda tayo ngayon 3 years ago comparing na 3 years ago. It's post-COVID, kakatapos lang pa ng COVID. Di ba? So sana ito makita ng mga to, and yun nga kakasama tayo lahat, Ilaw Pilipinas, GPP, and of course pare, no, and hopefully na once we give our voices to the 20th Congress na pag umupo na sila sa July 1 ay sana pakinggan naman nila ang boses ng mga consumers. Pero yung ibato ko lang, Nick, no? Siguro ang isa sa kailangang i-amyenda o bagong batas, yung Consumer Welfare Act. I believe that the Consumer Welfare Act is really, it's not helping really a lot, the consumers a lot. Kasi for example, ano ba yung kapangyarihan ng consumers para talaga mag-demand na ayusin yung mga bagay sa kuryente, sa basic goods, o sa ano pang services? Kasi magreklamo ka, okay. Pero yung, halimbawa, mag-demand ka ng tamang serbisyo, dapat maging malinaw yon na ang consumer may karapatan
na una umupo siguro sa mga regulatory boards and the governing bodies ng lahat ng may kinalaman sa consumption. So kailangan maayos yun kasi I believe na kaya hindi tayo pinapakinggan kasi walang pangil yung mga current laws na dapat ay nabibigyan ng kapangyarihan tayong mga consumers. Yes, totoo yan. Kaya ang hinihingi sana natin, ang mga consumers, hindi lang sana pang public consultation. Tayong mga consumers sana, meron tayong consumer participation. Kahit, ano yun, mapasama man sana tayo sa mga desisyon, sa mga planning sessions ng ERC, ng DOE. Kasi in the first place, tayong mga consumers ang nakakaranas kung ano talagang nangyayari in the grassroots community. What is really happening in our barangay, in our municipality, tayo yung may alam. Diba? So, I hope that, yung sabi ko nga, they could see yung importance ng mga boses ng consumers, grievances ng consumers. How about sa ilaw? Ang naririnig din naman kasi namin kung minsan like when we attended yung mga yung technical working group to amend the IPIRA. Lagi kasi nilang sinasabi lang mga congressmen and other people, sabi nila, hindi, consumer din naman kasi kami. Yung ganun eh. So para bang they justify it na yes, they are also consumers, but I think they also forget na a lot of times they're not exactly where most consumers are at. Yun nga eh, 'di ba? Sa transportation nga lang eh, ilan ba talaga sa kanila ang sumasakay ng MRT? Ilan sa kanila ang talagang nag-aangkas o sumasakay ng Grab, kung sabihin natin yon. So, for them to also compare that, kung minsan yung bang nadi-discount yung boses ng mga consumer kasi nga yung mga boses nilang ginagamit nila eh sila hindi nila nakikita na sometimes they're actually in a very privileged position. So, it's not something that all of us have. So, yung talagang reasoning na, consumer din naman kami. Oo, consumer nga tayong lahat, pero iba-iba yung ating status. Yung sabi nga natin, di ba, lahat tayo dumadaan sa bagyo ng buhay, pero hindi tayo lahat nakayate. Yung iba nakabangka, yung iba naka-raft. And this is something I think na perspective na we really need to be able to press more in terms of consumer welfare so that we can have more of a force nga na talagang papakinggan tayo. Totoo yan. And kung titignan nga natin, oo, consumers tayong lahat. Consumers din sila. But their mindset or how they react and how they think, hindi naman consumer-based eh. Yung pagsagot nila at pag yung mindset nila is more on the profit side or the business side. No? Sa atin naman, sinasabi naman natin palagi, we do understand that the energy sector is a business, is a multi-billion business. Okay lang naman na magnegosyo sila, pero wag naman yung sobra-sobra to the point na mahal na nga ng singil ng kuryente, ang pangit pa ng serbisyo. Kasi may consumer tayo in Batangas. This is under Batelec. So sabi niya, willing naman magbayad, because better nang magbayad ng mahal kesa wala kaming kuryente. The problem is, they're experiencing 8 to 12 hours of brownout and minsan 3 times a week. No? So, wow, grabe. No, na minsan nga, may nagkakaroon pa na 16 hours ang brownout, 14 or 16 hours ang brownout. And alam naman natin na pagka merong mga brownout, ang laging kawawa dyan, no, yung mga bata na nag-aaral sa public school, walang aircon, yung mga public hospitals natin, no, yung mga maliliit na mga negosyante natin. At meron pang, maalala mo David, nung nagkaroon tayo ng Energy Forum in Batangas back then, merong isang consumer na lumapit, ayaw lang niyang magpakilala kasi nga government employee. So the problem was, meron siyang inaalagaan na pasyente sa bahay. So pag nag-brown out, mainit, kawawa yung pasyente. So, in some other cases, meron mga pasyente sa bahay na gumagamit ng oxygen concentrator kasi instead of them buying yung mga oxygen tanks, bumibili sila ng machine na oxygen concentrator and nakasalalay yung oxygen concentrator doon sa kuryente. So pag walang kuryente, mamamatayan ka talaga ng pasyente. So yung issue ng kuryente hindi lang siya pangmayaman, hindi lang siya
pang-negosyante, pero yung issue ng kuryente affects really everybody. And doon sa mga research natin and when we conduct our site visits sa grassroots community, marami rin palang mga farms or mga areas, mga barangay na nakasalalay ang tubig sa kuryente. So kung wala silang kuryente, automatic wala rin silang tubig. You know, Ben, you've been active nung punta kayo sa Siargao. Can you share yung experiences nyo o yung insights ng mga consumers natin in Siargao back then? Yeah, so yun nga yung time na talagang nag-blackout sila nung December, mga 2 to 3 weeks yun dahil nga nabali yung kanilang kable, di ba? Connecting them to the main island. So talagang nagba-brown out sila. And what was happening was a lot of the people were already, bumibili na talaga yung may kaya ng generator. Buti kung may kaya ka, di ba? Bibili ka ng generator, ikaw magbabayad ng diesel para ipatakbo nilang mga yun para sa kanilang mga, lalo na hotel kasi nga tourist destination ang Siargao. At doon nga din namin nakita na talagang very dependent talaga sila sa kuryente na kapag wala kang tubig, wala kang kuryente, hindi ka rin magkakaroon ng tubig. Kaya nga meron yung may lumabas nun na picture ng isang foreigner na naliligo siya, ginagamit niya yung mineral water, galon-galon ng mineral water. So, yun din, in that week that we were there, from 30 pesos, yung bottled water nila, yung galon, tumaas from 30 pesos, naging 60. Kasi nga, kailangan bumili ng diesel para maipump at saka ma-purify yung tubig. So talagang makikita natin na sa ilang places nun, maraming bars doon, di ba? So usually all night yung mga places na yon. Nung time na nandoon kami, kailangan nila magsara ng 10:00 ng gabi kasi nga wala ng diesel para ipatakbo yung kanilang mga generator. At talaga namang napakalaking perwisyo ito. Makita natin na dun sa mga may kaya, palipat-lipat sila ng mga hotel para makastay dun sa mga lugar na may generator. Tapos ang estado dun, papatayin nila yung generator for 3 to 4 hours para makapahinga siya, tapos babalik yung kuryente after a while. Yun yung para sa mga may kaya. Pero marami sa ating mga kababayan dun sa Siargao, talagang nagtitiis sila na nakakandila, walang ilaw, mas mabagal ang trabaho, mas mahirap ang pagtrabaho sa loob ng bahay kasi nga madilim, at yun nga, ang mga hospital talagang nahihirapan nga sila with regard to that, na yung kanilang mga respirators, hindi din nila mapatakbo ng 24 hours. So it's really energy poverty. It's also a risk for the lives of people. So that's what we saw in Siargao. So yung time na yon na nauulit ngayon nung nakaraang mga linggo sa Siquijor. Kasi Siquijor din naman yung nawalan ng ilaw noong Mayo hanggang itong June, pagpasok ng June. Ngayon sabi nila naman sa mga report na ayos na daw kasi nga binisita ni sila ni administrator at ni President BBM. Yeah. And sa mga hindi makabili ng generator, genepaypay na lang muna. Magpapaypay muna sila. No? Yun muna yung tis-tis. Pero it's so unfair na, yun nga, it is the burden of consumers na kung gusto mo magkailaw, you need to buy generator. No? Paano ba yung David, ganun ba dapat na like yung nangyari in Siquijor that after it was declared a state of calamity and dahil nga malaking turismo ang nawawala sa kanila, pagpasyal ni President Marcos and after 2 weeks, naayos na agad. So, ganun ba? Like if ever the pumasyal lang politician or if ever the president pumasyal, nasusolusyonan agad. But in other cases, we have a lot of problematic electric cooperatives and a lot of problems in the Spag area. Bakit si Siquijor 2 weeks may solusyon na? Siguro ang dapat siyang gawin, I don't know, but I believe, no, I would like to believe that we should demand efficiency on all of these electric cooperatives and electricity distributors, no, from the generation up to the transmission. Na hanggang ngayon hindi ko alam kung nakapag-comply na yan. And then the distributors, kasi I believe may monitoring naman yan. Hindi naman pwede na hindi mo alam na may problema itong pinagkukunan ng kuryente na to, kung ano yung sira ng planta mo. Just don't believe na hindi biglaan, hindi namin alam yan. That's plain bullshit, di ba? You know it, but because gusto mo magtipid, hindi mo yan papansinin, di ba?
So, alam mo na nangyayari yan. So, dapat, bago pa mangyari yung mga bagay na yan, dapat sinusolusyonan mo na, o, palta na natin to kasi magkakaroon ng problema o magkakaroon ng ano dito, anong gagawin natin. Like si Siargao, for example, bakit tumagal ng gano'n? Hindi ba pwedeng ang timeline mo? Like sa Japan, palagi na natin kinukumpara yung Japan. Mabilis o kailangan by ganito. Maximum efficiency dapat. Maibalik natin kaagad-agad kasi we are supposed to provide services to the people. Dito kasi hindi sa atin eh. Talagang, ay, maiintindihan naman ng Pilipino yan. Resilient kasi ang mga Pilipino. So, pasensya na po. Talaga pong ginagawa na namin ang lahat. Tapos pag nagalit ka, yung mga Pilipino na siyempre nagagalit, sila pa yung masama, di ba? O ba't ka nagagalit? Ginagawa naman namin ang lahat. How come na ginagawa nyo ang lahat? Pero in fact, paulit-ulit ito nangyayari. So there's a systemic problem because we are accepting mediocrity. Straightforward ako. We are accepting mediocrity na pwede na. Hindi pa pwede na hanggang ngayon, paulit-ulit tayo na pwede na yan. Pwede pa yan, gagana pa yan. We're supposed to, I believe it's about time we ask for immediate and di ba, immediate and fast solutions kasi our people does not need to suffer like that na nagpapaypay and everything. Kawawa eh. What if may namatay? Sasagutin ba yan ng gobyerno? May babalik ba ng gobyerno yung buhay ng mga nasa ospital? Di ba? Hindi naman. Ay, sorry po, talagang ginawa po namin ang lahat. Kaso, ganito po talaga. Di ba? Bullshit. Di ba? Baguhin natin. Kaya naman natin yan eh. Di ba? Nakakapangurakot nga ng malaki. Ba't hindi kayang ayusin? May pang-ayuda. Di Kung ba? titingnan nga natin, no, ang nakakalungkot lang kasi dito, with all the hearings that happened in Congress and in the Senate, we could see na yung problema kung bakit nag-shutdown yung planta was the same problem kung bakit nag-shutdown nung last year, yung sinasabi mo nga, David, no, na pare-parehong component. And these power plants are even required to submit, no, yung kanilang scheduled maintenance activities na hindi pwedeng sabay-sabay kayo ay pare-pareho kayong mag-schedule ng maintenance. Now, kailangan mong mag-maintenance kasi nga may mga planta tayo na sobrang matanda na, 15 years na, 20 years na. So, matanda na yung planta, meron talagang mga nasisira na parts sa mga planta. And that's the reason why they are required to have a scheduled maintenance para ayusin lahat ng kayang ayusin. Unfortunately, every summer, every summer, ulitin ko po, every summer, every time na lang, once na bumaba, no? Bumaba yung mga hydro plants natin, hindi siya nag-operate, sasabihin nila manipis ang supply ng kuryente. Afterwards, may mga 4, 5 planta, minsan 6 na planta na mag-unscheduled shutdown, no? Automatic magkakaroon tayo ng yellow alert, red alert. Pansinin niyo po, i-research niyo po, since 2015 until now, every summer we do have a yellow and red alert. No? So, bakit nga ba, regardless, kung may mga napipinalize? Kasi meron naman talaga. Kung napatunayan na, oops, wait lang, kasalanan mo, nag-unplanned shutdown ka, dapat inayos mo ng maaga yan. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng red alert or rotational brownout. No? Pero magkano lang yung penalty? I mean, yung kikitain nila versus yung penalty, it's just like a slap on the wrist. Parang kagat lang maliit na langgam. What is 2 million penalty for them if they're making multi-million or billions in profit? So, siguro dito kailangan i-amend ang IPIRA, ang batas natin na sana magkaroon ng konting ngipin, yung tipong matakot na talaga sila, no? Kasi kung titignan natin after nila mag-shutdown, manipis ang supply ng kuryente, may magkakaroon ng shutdown, magkakaroon ng rotational brownout. Ano ang nagiging epekto nito? Sasabihin nila, uy, kailangan namin bumili sa WESM. So anong kasunod nun? Automatic price increase. So every summer, after yellow and red alert, ang kasunod niyan, price increase. At kung titignan natin last time, kaya nga ang bigat. Kasi in-staggered yung payment nung price increase, but we suffered for like 6 months for the price increase because of the yellow and red alert.
No? So ito yung minsan hindi nakikita ng mga tao na tinatago-tago na bakit kaya regular na nangyayari. So yun din ang tanong ko, no, David, na bakit kaya alam naman nila kung ano yung masisira eh. So dapat bago sana masira, ayusin na nila. No? And even for our electric cooperatives, every time na merong masisira, meron silang maidi-declare, and that's additional cost again which will be paid by consumers kasi nga ang electric cooperative, it's non-profit, it's owned by consumers, di ba? Pero Saka siguro, ramdam ba Miss Beng, ma'am, yung electric cooperative na pagmamay-ari ng consumers talaga? Sa karamihan ng nabibisita natin, like sa Palawan, that was one place na we went to, at saka Siargao, masasabi natin na hindi talaga ramdam ng mga consumer na they are the owners, 'di ba? Sinasabi natin na ano na pag CDA registered, dapat nga may participation sila. Marami pa nga tayong mga kababayan na hindi nila alam na meron palang annual general members assembly dapat. So, yun yung isa sa mga bagay din na kailangan nating talagang gisingin ang kamalayan ng ating mga kababayan na meron tayong mga meeting na pwede tayong mag-attend, pwede tayong bumisita, dapat open tayo. Tapos alam natin na meron tayong mga board member na nilalagay. Actually, 'di ba, kailan lang naman namulat ang Benguet diyan dahil dun sa nangyari sa Beneco noong 2021. Pero para sa karamihan ng ating mga kababayan, hindi pa rin talaga namumulat na they are actually owners. So member consumer owner talaga tayo, lalo na pag CDA registered ang ating electric cooperative. Pero I just want to mention na yung nangyari sa Siquijor, 'di ba? Hindi naman kasi sila electric cooperative, they are privately owned, 'di ba? Ang SIPCOR. They are owned by the you know. So isa din 'yon na bakit nga sabi nga nung mayor ng Siquijor, 10 years na pala 'yon na hindi binago yung mga equipment, yung mga ginagamit nilang makinarya para mag-produce ng kuryente, na isa din yun na bagay na titignan natin na dapat 'pag sinabi natin, "Uy, privatize na 'yan," hindi siya guarantee na gumaganda ang service. Kung hindi natin talaga mas lalong mamanmanan, babantayan, makikialam tayong mga consumer, meron yung talagang kahit na private, hindi talaga nila inaayos. At saka yun nga, 'di ba, trabaho nga ng inhinyero 'yan, kaya nga sila engineers, 'di ba, they're supposed to watch out for those things, dapat nire-report nila. At ang talaga diyan na hindi kailangang bibisitahin ka ng presidente para maayos yung problema na yan. Dapat regular talagang ginagawa yan ng NEA, ng DOE, at saka ng ERC para hindi nangyayari yung mga bagay na yan. Katulad nga sinabi mo, 'di ba, yung mga yellow and red alert, itong taon na 'to sinabi na we have sufficient, gano'n sila bago dumating yung summer, sufficient supply. Pagpasok ng March, April, ayan na, 'di ba, yung mga red and yellow alert. So, talagang sana yung mga kapwa din natin na nakikinig ngayon, isa din yun na ating kailangang gisingin, na wag tayong masyadong, "Puwede na, okey na yan," or 'pag na-solve na yung problema, nakakalimutan na natin na nagkaproblema. Kailangan tuloy-tuloy yung ating pagmamanman, yung pag-iingay natin para talagang maging participative. Tapos, para sa amin talaga ang gusto nating iparating sa ating mga kababayan is maging involved tayo sa ating mga electric cooperative. Let's find ways to participate para talagang hindi nila tayo iniisang tabi o binabalewala. Kasi nga minsan 'pag nakukuha na natin yung kuryente, 'di ba, tumatahimik tayo nakakalimutan natin yung problema. So kailangan tuloy-tuloy ang ating pagiging, watchful, pagiging observant, at ang ating pag-iingay din. Yeah. And sana rin sa ating mga kapatid sa media, no, na sana pagbigyan din na marinig yung mga boses ng ating mga consumers. Katulad na lang nung eleksyon. May brownout nung eleksyon. Mismong counting, no. I was actually with Miss Beng, no. We were in an interview with Fridge TV. During that time nagbibilangan na ng boto. Biglang nag-brownout. Imagine mo, like 10 to 15 minutes yung brownout. Ang dami ng pwedeng mangyari. And that was in Baguio City. How much more in other areas? Na bakit ganun, sabay-sabay may nag-brownout. No. So ito yung I created an article about it, and sabi ko nga na bakit nagkaroon ng brownout. Gusto lang naman natin malaman what happened.
what we would like to hear is the transparency, the honest answer na during the counting of ballots, nagkaroon ng brownout. Kahit sabihin na nating saglit lang yan, kahit 15 minutes pa yan, it still has an impact. But then, hindi pinansin o nagkaroon ng ilaw, parang, ayan, bumalik na, okay na, resilient tayo, okay lang, And yun din sana yung hinihingi natin sa ating mga kapatid na media and sa ating mga kapwa consumers na ipaabot nyo sa Ilaw Pilipinas, sa Pare, kina David, kung may mga ganito. So, we could actually escalate yung mga situations and ihain natin sa mga what do you call this, the regulators who would act on it. Kasi katulad nun, really, we need the president to visit sa mga spag areas or an electric cooperative for a 2-week solution. Eh di siya na lang maging ERC chairman, siya na rin ang maging DOE secretary, baka magiging efficient siya and effective, no? Pero these are the mandates of our ERC together with NEA and of course collaboration with the LGU na bantayan. Kaya nga dapat tayo, very important yung advocacy natin, to monitor as well as to provide insights, research, and ideas on how to solve the problems. As energy advocates, we are not only here to provide complaints, but we are also here to be part of the solution, to be active and part of every electric cooperative, GAs, JMMs, and why not run for an electric cooperative office? Karapatan natin mga consumers yon. And yun nga, sana sama-sama tayo lahat dito. How about the war? Looking at the war, how will it affect us, David? Actually, medyo yung epekto kasi ng gera, malabo yung gera, di natin maintindihan ano ba talagang nangyayari, anong kalalabasan ngayon, may ceasefire. So ang epekto siguro nito yung uncertainty ng presyo ng kuryente, uncertainty ng presyo ng mga fuel na gagamitin sa kuryente. So naturally, kung magtatagal yan at may uncertainty, talagang mas tataas ang singil sa kuryente. Not probably hindi siguro ngayon, but probably in the next couple of months mararamdaman natin yan. Pero I believe parang bumaba pa yata yung price per barrel ng oil dahil dun sa nangyari So uncertain hindi natin alam kung ano talaga yung nangyayari behind the ground kasi ngayon ang balita hindi naman daw nasira yung nuclear ng Iran. Sabi ni Trump nasira daw niya. So it's parang a fake news campaign or a propaganda campaign, so we never know, but definitely it can trigger an immediate rise in electric prices if it broke out again kung mangyayari ulit. Yeah. And for Ilaw, what do you think, how would the war affect us? Syempre nandiyan na naman yung energy insecurity, yung fluctuations ng prices. Definitely, yung taas-baba na ang hirap i-predict. So parang sa consumers, 'di ba, if you are a homemaker, nagpaplano ng budget, ang hirap tansyahin kung paano natin iba-budget yung ating maliit na kita para lang makasurvive ng mga sumusunod na buwan. Kasi nga hindi natin alam kung anong nangyayari, tas ang dami nga namang fake news na nagkakalat. And so hopefully nga hindi naman, sana cooler heads will prevail kasi hindi lang naman yung ego ng isang taong pinag-uusapan natin, pero buhay ng mga ibang tao at ang survival ng lahat ng tao, kasama tayo doon. And so yung insecurity na yun, sana din naman pag-isipan ng ating mga leaders, 'di ba, na it's the good of the people, not just the ego of one person. So that's something na we're praying for and we're hoping na the third world war that everyone's talking about, sana naman wag namang matuloy yon at sana mag-step in din ang mga ibang world leaders para mapigil naman ang pagsisira ng kabuhayan ng ating mga syempre kasama dito sa planetang ito, 'di ba? Yeah, definitely sama-sama nating ipanalangin na sana hindi matuloy kasi ngayon pa nga lang hirap na tayo with the
increase of commodities, bigas, gamot, sobrang taas na lahat ng bilihin. Tapos isasama mo pa yung sobrang baba ng sahod natin, like if basic or minimum wage ka lang, like 9-10,000 in a provincial rate, tapos you have 3 children, you are in a family of 5, 3 anak, and then misis mo, ikaw, kulang eh. Kulang na kulang, and then anyan pa yung sobrang taas ng presyo ng kuryente. Paano pag may nagkasakit kahit isang bata lang? Patay. Paano kung 1 year gap lang yung mga bata? 2 high school or 3 nag-college? Sobrang mahal ng matrikula ngayon and sobrang baba ng sahod. And I think kaya tayo, hinihingi natin from the government sana dito sa energy sector kung maayos kasi nila to. If only we could manage to lower down our dependence on international raw materials, we could remove that access, or at least man lang yung nabanggit ni Ben kanina na shared cost, like 50% consumer, 50% si company, as well as remove yung mga pass-on charges, and yung nabanggit ni David kanina na efficiency. Because if we have efficiency, bababa ang systems loss na binabayaran natin. Kaya minsan hindi na nila inaayos yung systems loss. 2 systems loss natin. Una, ito yung nawawala na kuryente dun sa travel, from planta towards the NGCP towards transmission line towards the electric cooperative, and electric cooperative towards the household. So sa haba ng travel ng ating kuryente, may nababawas. So that's the technical side of the systems loss. Pero meron din tayong systems loss because of pilferage, o ito yung pagnanakaw ng kuryente. So minsan sa mga ibang areas na nagnanakaw ng kuryente, pinapabayaan na nila kasi hindi naman sila yung nagbabayad eh. It's passed on to consumers. And at times, may mga areas din like I've been in Zamboanga, and doon yung mga nagnanakaw ng kuryente hindi nila mapasok-pasok kasi papatayin naman nila yung lineman. And even when they coordinate it with the PNP and the EFP, medyo mahirap pa rin. So dito napapasok yung galing ng electric cooperative kung how to provide solutions, amicable solutions together with our illegal settlers at saka mga nagnanakaw ng kuryente. But definitely, it's so unfair para sa atin na nagbabayad ng maayos at ng tama, na ultimo yung mga nakaw na kuryente na hindi nila inaayos dahil ayaw lang nilang ayusin, o dahil, alam mo yun, there's a lot of excuse. Maraming masyadong dahilan. At yun, kukwentuhan kami ni David na pagod na tayo sa mga dahilan. 10 taon na. Bata pa si David, ganyan na yung nangyayari. Bata rin ako noon. Mas bata rin ako noon. It's the same thing. And yun nga, nagpapasalamat ako at least nagkakilala tayo, and we have our partners in different energy campaigns, and we continue to become the voice of the people, and we continue as well to become part of the solution. So it was a very good discussion. David, baka meron ka mga upcoming events, may mga yung show mo, saan ka mapapanood ng ating mga viewers? Yan, thank you Nick sa pag-invite sa Power Talks with Pare. And it's also nice to be here with Ma'am Beng. Yan, sana makabalik sa Baguio. Pakasarap nung Luisas doon. Bago ako mag-invite, I would like to add 2 more points. Una-una ay siguro it's about time to look again at the electric cooperatives at ayusin yung pending problem nito, na for the electric cooperatives to be really registered under the CDA, so that the CDA can regulate their operation, the management, the management structure, the CDA can regulate it, while the NIA can regulate naman the operations of them as electric cooperatives. So kailangan maayos yun kasi I think that's a very big problem that's been lingering for decades.
Pangalawa, siguro it's about time that the BIR not only focuses on collection of taxes. I think additional to the task of the BIR, probably amending their task, is to do performance audit with the utility companies. For example, kung ang mga electric cooperative na ito maganda ang performance, so they can be given tax incentives and other incentives. Kasi yun ang problema eh. Kolekta lang ng buwis. Pero paano ba itong mga sumusunod sa batas, maganda ang performance, nagbabayad ng maayos. So I think dapat meron ding parang carrot and stick approach, diba? Pero bigyan natin ng incentive sila para naman yung mga electric cooperatives na sumusunod naman, siyempre mas ganahang sumunod kasi meron sila, tax exempt kayo ngayon, hindi kayo kailangan magbayad, di ba? Uy, okay pala to, magpe-perform ako ng maayos. Yung mga hindi nagpe-perform ngayon, uy, pinape-penalty tayo, samantalang yung walang tax. Ba't hindi natin gayahin din sila? So, pwede naman yun eh, di ba? Bigyan din natin ng kaukulang incentive yung mga sumusunod naman. Kasi kawawa naman sila. Sila yung sunod ng sunod, wala naman silang napapala, di ba? I don't mean na kailangan susunod tayo pag may napapala. Pero siyempre, mahalaga rin yun na makilala rin yung kanilang pagsiservisyo sa taong bayan. Yun, sa mga gusto pong mag-follow, so pwede nyo po i-follow sa aking Facebook page. That's facebook.com/DeAngelo4, number 4 Senator. And I'm at David DeAngelo PH on Instagram, on TikTok, on Threads, and even on YouTube. Yan, meron po tayo every Tuesday. We are live face-to-face on the Vantage Point Media para sa Boses ng Kalikasan. That's 3 p.m. to 4:30 p.m. every Tuesday. And tomorrow, ibabalik natin, subukan natin magbalik sa DeAngelo Speaks to talk about quick issues for 30 minutes. At abangan nyo po yung ating live na gagawin naman sa page ng Bunyog Pagkakaisa, Bagburunyog para sa kalikasan, ibig sabihin magkaisa para sa kalikasan. So we're trying to beef up this advocacy sharings kasi palala po ng palala, hindi lang ang problema ng kalikasan, hindi lang ang problema ng kuryente, kundi napag-usapan nga namin ni Ms. Beng kanina, pati ang problema sa accountability ng ating mga nakaupo sa gobyerno. Kasi kung our government officials cannot be accountable and cannot perform well, kahit pa tayo mag-discussion ng magaganda dito, walang mangyayari. Sana kami na lang ang pumalit doon, baka may nangyari pang mas maayos. Sir, maraming salamat mga kababayan. Don't forget to share this talk kasi mahalaga po ang may alam. Sabi nga ni Ernie Baram dati, knowledge is power. At sabi ni Kuya Kim, iba ang may alam. Salamat po. Thank you, David. And Ms. Beng, message for our consumers from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ilaw Pilipinas National Coordinator. So maraming salamat Nick sa pag-imbita sa amin dito sa Power Talk sa Ilaw Pilipinas. And yun nga, sabi nga ni David, ang dami niyang nasabi na maganda, pero let's keep on being watchful tayong mga consumers para sa abot kaya, dekalidad na serbisyo ng ating mga electric cooperatives or energy providers, whether privatized man o talagang registered sa CDA. Kailangan nag-iingay tayo, let's be involved at tayo magdala talaga ng ating mga hinaing para sa kanila. Tapos hopefully then, let's participate in looking for solutions. Follow niyo po kami sa Ilaw Pilipinas. Kung gusto niyo pong makilahok sa mga conversations doon, pwede po kayong mag-comment sa aming mga posts kasi marami pong mga updates na nilalagay doon. At meron din po kaming page on that you can follow from that link sa Ilaw Pilipinas about more conversations or baka may mga issue po kayo na gustong i-raise para sa ating gobyerno at para din mapag-usapan natin para mas matuunan po natin ng pansin. And talagang pong sa lahat ng nangyayaring ito, wag po tayong magsawa na makilahok. Let's be involved in these conversations na yes, mapapagod tayo, pero kaya nga po tayo magbigkis-bigkis at magtulungan para habang malakas ang iba, nangihina ang iba, we are all moving forward and we're all helping each other in these issues sa kuryente at sa mga ibang serbisyo mula sa ating gobyerno at sa ating mga kinauukulan. Thank you, Nick, and thank you, David. Thank you. Ilaw Pilipinas, Beng Garcia. And sa pare, in Partners for Affordable and Reliable Energy and our consumers in Luzon, Visayas, and Mindanao,
consumers are not just complaining. We are monitoring. Ang hinihiling lang naman natin, in the generation sector, we would like to have more competition, fair competition, para pag dumami pa ang mga planta natin sa Pilipinas, bababa pa ang presyo ng kuryente. In the transmission sector, hawak ng NGCP. It is a monopoly of the NGCP. What we would like is transparency and accountability. Huwag sana nila tinatago yung mga accounts nila. And in the utility distribution sector, we would like to see accountability and yung nabanggit ni David kanina, efficiency. Na sana naman gawin nyo yung inyong mandato, gawin nyo yung inyong trabaho. And of course, we are also appealing to our regulators, to the Department of Energy, ERC, NEA, na sana naman you put consumers first, and not always profit. Yun ang hinihiling natin. At sa ating mga viewers mula Luzon, Visayas, and Mindanao, maraming salamat for another Power Talks by Pare. Stay tuned, stay informed, and I'll see you on our next episode. Thank you very much, David. Thank you very much, Beng. Magandang araw sa inyong dalawa. Magandang araw. God bless everyone. Araw, God bless po. Thank you. Thank you.